Sinabi ngayon ni House Speaker Martin Romualdez na kanilang pagtitibayin ng buo ang bersyon ng Senado sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Sa gitna ito ng deliberasyon sa sariling resolusyon ng Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Mav Gonzalez. Si House Speaker Martin Romualdez ang nagbukas sa deliberasyon ng Committee of the Whole House sa resolution of both houses number 7, ang sariling bersyon ng Kamara sa pag-amyenda sa 3 economic provisions sa saligang batas. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika. Now, to dispel doubts that the efforts of the House representatives in pushing for the amendment of the economic provisions of the Constitution is politically motivated, we are actually adopting all the 3 proposed amendments of the Senate version of the resolution of both houses number 6 in total. Pero di pa nasisimula ng pagtalakay sa RBH 7, mainit na ang sagutan tungkol sa procedure ng questionin kung Constituent Assembly na ba ang ginagawa nila. Ito bang plenary na ito, kino-convert na ba natin yan sa Constituent Assembly? Kasi po, ang daming topic doon sa RBH. If it is simple bill lang, nakalagay sa rule natin, 1 topic, 1 bill. You can say that we are a Constituent Assembly or a legislative body, but in either case, we are acting on the basis of our constituent power to amend the Constitution. Baka magkaiba lang kasi kami ng pagkakaintindi ng Constituent Assembly. This Committee of the Whole can never be considered as a Constituent Assembly. A Constituent Assembly is an assembly of senators and representatives. Whether it is a Constituent Assembly, it is not. This is a Committee of the Whole. Bagamat suportado ng ilang tanggapan ng pamahalaan at ng ilang grupo ang economic charter change, hindi raw ito ang nag-iisang solusyon sa mga problema ng bansa. Let me emphasize that we only reap the benefits I mentioned if we also address the other problems involving high energy cost, inadequate connectivity infrastructure, slow bureaucratic processes, inconsistent local and national regulations, and highly concerning learning poverty and malnutrition. May naghayag din ng kanilang pagtutol. Economic chacha, we believe, is unnecessary. It distracts from real development and is counterproductive. Ang mga senador naman nakapulong kanina sa Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos. Dito muli raw binanggit ng Pangulo na dapat Senado ang manguna sa diskusyon ng charter change. Sabi niya, we'll allow the Senate to take the lead, and I've asked the House leaders to wait for your output and that they should just adopt. Sabi pa raw ng Pangulo, mas mainam isabay sa 2025 elections ang plebisito para sa charter change. Sinabi niya, mas gusto niya isabay na lang sa halalan ng 2025. So pagka ganun, hindi po tayo kailangan magmamadali. Pinaaral daw ng Pangulo kay Senador Sammy Angara ang legal na hakbang para isama ng Commission on Elections o COMELEC ang plebisito o ang tanong kung pabor o hindi ang taong bayan sa pagbabago sa konstitusyon sa balota ng 2025 elections. Sabi naman ng COMELEC, kaya daw nilang isabay ang plebisito sa election 2025 nang walang dagdag gastos. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras.